Anak, maaga ka na naman. Hindi ka ba pwedeng magpahinga kahit isang araw lang? Tanong ni Yasmin sa anak niyang si Angel. Hindi pa kasi nagsisimulang tumilaok ang manok ay gising na si Angel. Sa loob ng maliit na bahay na yari sa kahoy at yero ay 5 silang nakatira. Maliit lang yun pero masaya na silang magpapamilya. Ngunit ng araw na iyon ay aalis si Angel upang magtrabaho. Nakaayos ng buhok niya, simple lang ang damit at may bitbit na lumang bag. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng kala ng kanyang ina. Ayos lang po, Nay. Mas mabuti na to kaysa maliit ako, Nay. Kailangan ko pong pumasok ng maaga. Humugot ng malalim na hininga ang nanay niya at bahagyang hinaplos ang buhok niya. Alam ko, pero sana hindi mo kinikimkim lahat ng pagod mag-isa. Malungkot na saad ng ina. Sanay na po ako, Nay. Tsaka may sahod naman po, Nay. Kaya ayos lang po ako. Makakatulong sa gamot ni tatay at sa pag-aaral ni na bunso. Sabi niya nang nakangiti. Tumango ang nanay niya. May bigat sa mata nito. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na sila nag-usap pa. Alam nilang pareho ang katotohanan. Walang ibang pagpipilian. Nang masigurong ready na si Angel ay nagpaalam na siya sa nanay niya na aalis na. Nagpunta agad siya sa terminal. Puno ang bus nang makaupo na siya. May amoy ng pawis at kape ang paligid. Nakaupo si Angel sa gilid, nakatanaw sa bintana. Dumaraan sila sa mga taniman, palengke, saka unti-unting napapalitan ng matataas na gusali. Bumuntong hininga si Angel. Pigil na pigil ang hindi maiyak dahil sa pagkamis niya agad sa pamilya niya. Hindi pinangarap ni Angel ang lungsod, pero minsan, hindi ang pangarap ang nasusunod, kundi ang pangangailangan. Kapag kapos ka, matututo kang yumuko kahit masakit ang likod. Matututo kang manahimik kahit may gustong sumigaw. Sumingot siya. Kinakabahan, lalo na kapag naiisip na may gala ngayon. Alam niyang mahaba na naman ang gabi. Malalaking tao ang naroroon. Kaya nang dumating siya sa marangyang venue kung saan siya magtatrabaho, ay agad siyang nag-ayos. Makinig kayo. Maraming VIP mamaya kaya dapat walang mali akong makikita. Walang tanong-tanong. Lakihan niyo yung mga ngiti niyo. Kung may problema, sa akin yung idaan. Strict ang saad ni Mara, ang supervisor nila. Opo, ma'am. Napatingin sila nang bumukas ang malaking pinto. Naririnig nila ang mga tunog ng sapatos sa marmol na sahig. Dahil sa malaking crystal chandelier, ay makikita ang mga nagagandahang babae at lalaki na papasok sa venue. Naibalik nila ang paningin sa supervisor nang muli itong nagsalita. Lihim na inayos na Angel ang kanyang uniforme. Angel, ikaw sa table A hanggang table C. Malalapit sa stage. Ingat sa bawat galaw dahil mga VIP ang mga naroroon. Bagyang tumango siya at napalunok. Hindi naman bago sa kanya yun na siya ang nakapwesto sa pinakaunang table. Pero hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya. Opo, susundin ko po. Naglakad na si Angel. Bit-bit ang tray. Tahimik siya nagmamasid habang nagdadala ng mga gusto ng mga ito. Malakas ang musika. May iilan pang pumapasok sa venue at dumediretso ang mga ito sa mga kilala nila. Nakakasilaw pa ang mga alahas ng mga katawan nila. Mga tawanan nila na tila walang naiintinding bukas. Masarap to, dagdagan mo pa. Saan ang isa pang bisita na binigyan niya ng pagkain? Opo ma'am, sandali lang po. Lumayo si Angel at maingat na naglakad para kumuha pa ng pagkain. Pagkatapos ni Angel sa table A ay agad siyang dumiretso sa table B na malaki pa rin ang ngiti. Miss, pakiabot nga at bilisan mo ang bagal-bagal mong gumalaw. Ginuso ng babae ang tissue na malapit naman dito. Opo, pasensya na po. Pahabaan na lang talaga ng pasensya sa trabaho niyang iyon. Yumuko siya at pinilit ng ngumiti nang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Saka siya inirapan. Kapag mahirap ka, ang pasensya na ang una mong natututunan. Kahit hindi mo kasalanan, ikaw ang hihingi ng tawad. Nang bumalik si Angel muli sa kusina, ay sandali siyang nagpahinga. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng noo. Lumapit naman ang supervisor niyang si Mara. Ayos ka lang? Tanong nito. Kahit masungit ito ay alagang-alaga pa rin naman salan nito. Opo, kakayanin. Kailangan. Lahat tayo rito, kailangan kayanin. Seryosong saad nito at tinapik ang balikat niya. Magpahinga ka.
Bumalik ka kagad pagkatapos. Tumango si Angel at kumuha ng tubig. 5 minuto lang siyang nagpahinga at bumalik agad sa trabaho. Nang maghating gabi ay mas umingay na ang mga tao doon. Kaliwat kanan nagtatawanan. Sa gitna ng lahat, si Angel ay parang anino. Naroon pero hindi napapansin. May mga tao kasing ipinanganak ng may ilaw. May mga taong natutong mabuhay sa anino. Hindi kasalanan ang mapunta sa anino, pero kasalanan ng mundo kapag piniling hindi ka makita. Miss, bagal mo naman. Inis na asik ng isang lalaki habang nakatingin sa kanya na pilit namang binibilisan ng bawat kilos. Pasensya na po, uunahin ko na po yung sa inyo. Lumayo siya, nanginginig ang kamay dahil sa kaba. Ngunit diretsyo ang lakad niya. Mabuti na lang at nagagawa naman niya ang trabaho niya. Pagbuhos ng alak, pag-abot ng plato, pagyuko, pagngiti. Paulit-ulit niyang ginagawa yun kahit sobrang pagod na siya. Dito talaga natututunan ni Angel na ang dangal, minsan sinusubok hindi sa salita kundi sa pagtitiis. Kung hanggang kailan ka kakapit kahit pagod ka na. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay kahit kulang na sa sarili mo. Tanging buntong hininga na lang talaga ang nagagawa niya. Sa patuloy na pagtatrabaho ni Angel ay hindi niya maiwasang ilipot din minsan ang paningin niya. Hanggang sa matigilan siya. May lalaki kasing damaan sa tabi niya. Matikas, ngunit sa lubong ang mga kilay nito. Mapapansin ang otoridad nito. Sandaling dumaan ang tingin nito kay Angel. Nang mabigyan sila ng 10 minutong pahinga ay agad na naupo si Angel saka uminom ng tubig. Grabe no, ang yayaman nila. Isang gabi lang parang isang taon ng sahod natin. Bulong ni Leah sa kanya. Isa sa kasama niya doon na naging kaibigan din niya. Oo nga, kung ako yan, baka hindi ko kayanin. Pero ikaw tahimik ka lang palagi. Nakangusong saad nito. Kailangan. Hindi lahat ng laban, kailangang ipagsigawan. Sabi niya. Pero may hangganan din ang pagtitiis. Alam mo yun. Tumango siya at sumandal sa kinauupuan. Meron nga. Pero hindi ko pa alam kung hanggang saan yun. Para sa akin. Sagot niya. Pareho silang natahimik pagkatapos nun. Sinulit ang 10 minutong pahinga nila. Pagod na si Angel. Ngunit tuloy pa rin siya. Huling ikot na nila, iyon. Huminga siya. Tumayo ng tuwid at muling ngumiti sa mga bisita. Kung hindi nga lang malaki ang sweldo doon ay baka hindi na siya nagtagal pa doon. Hindi siya mayaman. Hindi siya makapangyarihan. Pero may dala siyang tapang. Ang tapang na magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. At minsan sapat na yun para mabuhay. Mas lalong umiingay ang musika. Mas lalong umiinit ang paligid. Ramdam na ramdam ni Angel ang pagod habang bitbit ang tray. Mabigat na ang talukap ng mga mata niya pero tuloy pa rin ang bawat hakbang niya. Sanay na siyang baliwalain ng pagod kapag trabaho ang usapan. Sa bawat hakbang niya, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na matatapos din ang gabi. Na may bukas pa siyang uuwian. Ni hindi habang buhay, ganito ang magiging mundo niya. Basta sipag at tiyaga lang. Lumapit siya sa isa sa mga mesa para kunin ang mga baso. Paglingon niya, bigla siyang napahinto. May lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Matangkad, maayos ang ayos, hindi ito tulad ng ibang bisita na maingay at lasing. Tahimik lang itong nakamasid. May kung anong bigat sa mga mata nito na hindi kayang titigan ni Angel. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ang may-ari ng venue. Lalo na at ilang taon nang hindi nagpapakita ang may-ari ng hotel. Hindi alam ni Angel kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya ito kilala. Pero may kung anong kakaiba rito. Nang magsimula na naman siya magtrabaho, ay ilang beses siyang natitigilan. Parang may matang nakatitig sa kanya. Hindi niya pansin iyon, ibinaling niya ang sarili sa trabaho. Iniisip na lamang niya ng mga bisita iyon. Nang nasa hallway na si Angel, pabalik sa kusina, nang biglang may humawak sa braso niya. Gulat at ringnan niya naman ito. Ay, po. Hindi na pa siya nakapag-react ay hinila na siya palayo sa mga mesa. Sa gilid ng bulwagan, sa bahaging hindi makita at natatakpan ng mga dekorasyon. Sandali lang po't may trabaho pa po ako. Hindi niya natapos ang sasabihin nang tumigil ang lalaki. Siya ang lalaking nakita niya kanina na nagmamasid. Sandali lang. Walang mawawala sa'yo. Malamig na saad nito. Nanlaki ang mata ni Angel. Sinubukan niyang kumawala ngunit mahigpit ang hawak ng lalaki sa braso niya. Sir, hindi po pwede. Nasa oras po ako ng trabaho.
Baka hanapin po ko ng supervisor ko. Pakawalan niyo na po ko. Yun ang paulit-ulit niyang sinabi. Bahagyang ngumiti ang lalaki kaya natigilan ulit siya. Relax. Ako may-ari ng lugar na to. Masakit naman at hindi ako kilala ng staff ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Angel. May-ari. Isang salita. Isang katotohanan ang kayang baguhin ang lahat. Isang kapangyarihang kayang manahimik ang boses ng katulad niya. Hindi inaasahan ni Angel na makakaharap niya si Mr. Gray. Kahit na po, hindi pa rin po tama to. Mahinang saad niya at unti-unting napayo ko. Tama o mali. Depende yan kung paano mo titingnan. Lumapit ito sa kanya. Isang hakbang, dalawa. Isang hakbang pa ang inilapit nito. Napaatras si Angel hanggang sumandal siya sa pader. Sa puntong iyon, gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw, pero parang may pumipigil sa boses niya. Parang may nagdikta sa katawan niya na manahimik na lang dahil mahirap siya. Dahil empleyado lang siya. Isang halik. Kapalit ng kotse. Bulong nito na kinalaki ng mata ni Angel. Sir, wag naman. Hindi niya natapos ang sasabihin. Sa isang iglap, dumampi ang labi ni Christian sa labi niya. Nanigas si Angel. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Parang bumalik ang lahat ng takot na akala niya ay nailibing na niya. Ang pakiramdam na wala siyang kontrol. Na may taong pwedeng gumawa sa kanya ng kahit ano dahil sa mas mataas siya. Mas may pera siya, mas may kapangyarihan siya. Saglit lang ang halik pero sapat para gumuho ang mundo niya. Hindi dahil sa halik, kundi dahil sa pakiramdam na muli na naman siyang naging bagay. Isang bagay na pwedeng kunin, basta may kapangyarihan. Umatras si Christian at tinitigan siya. Huminga ito ng malalim. Alam mo ba kung gaano kakahalaga? Hindi po ako ganitong tao. Hindi ko sinasabing ganun ka. Ang sinasabi ko, may pwesto ka sa mundong pwede kitang ilagay. Bulong nito. Inilabas nito ang susi ng kotse mula sa bulsa nito. Isang kotse. Isang bagong buhay. Hindi mo na kailangang magserbisyo. Hindi mo na kailangang yumuko kanino man. Tinitigan ni Angel ang susi. Nanginginig ang kamay niya. May luha sa mga mata niya. First time niya ang halik na yun. Nire-reserba niya kasi ang halik na yun para sa unang lalaking mamahalin niya. Sir, hindi po nabibili ang dignidad. Lahat may presyo. Minsan, takot lang tayong aminin. Hindi alam ni Angel kung namamalikmata lang ba siya, ngunit nakita niya ang galit at kakaibang emosyon sa mata nito. Galit? Para sa kanya ba ang galit na iyon? Hindi po lahat. May mga bagay na kahit gaano kakayaman, hindi mo pwedeng angkinin. Sagot niya at bahagyang itinulak ito. Dahil malakas si Christian ay hindi man lang niya ito nagawang itulak. Sandaling natahimik si Christian. Nakita niya ang luha sa mga mata ng dalaga. Hindi kita sasaktan. I just remembered someone because of you. Bahagyang bumitaw si Christian at lumayo ito sa kanya. Nasaktan na po ako. May naaalala kayo sa akin? Hindi po rason yun para manghalik kayo ng kahit sinong babae. Hindi na nakapagsalita si Christian at bumuntong hininga na lang. Hindi na naghintay si Angel na may gawin ito o may sasabihin sa kanya. Tumakbo siya palayo, nanginginig at umiiyak. Hindi na tinapos na Angel ang trabaho niya. Nag-text na lang siya sa supervisor niya na masakit ang ulo niya. Hindi naman ito namilit pa dahil naapektuhan din ang trabaho niya kapag nagpatuloy siya. Baka makagawa pa siya ng kahihiyan doon. Umuwi siya sa bahay nila. Mabagal na binuksan niya ang pinto at pumasok doon nang nakayuko. Bitbit ang bag na parang mas mabigat kaysa dati. Pero kahit naroon na siya sa bahay nila, ay nasa isip pa rin ni Angel ang nangyari kanina. Inilapag niya ang bag at umupo sa bangko. Tahimik niyang hinawakan ang labi niya at bahagyang tumulala. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman pa rin niya ang labi ng binata sa kanya. Bumuntong hininga siya at inis na sinabunutan ng sarili nang pati ang mukha ng lalaki ay naaalala din niya. Angel anak, bakit nandito ka? Maaga ka namang umuwi. Ang sabi mo ay 8:00 ng umaga ka pa uuwi. 2:00 pa lang. Dahan-dahang tumingin si Angel sa ina. Alam niyang namumugto ang mga mata niya. Hindi niya alam kung napansin ba yun ng ina, bagamat nasisiguro niyang hindi dahil madilim ang parte niyang iyon. Nakapatay kasi lahat ng ilaw. Tanging sa kwarto lamang ng mga ito ang nakasindi. Nay, pagod lang po ako.
Nagpaalam ako kay Ma'am Mara na mauna dahil masakit ang katawan ko. Saad niya sa mahinang boses. Tinitigan siya ng ina. Kahit madilim ay malinaw ang paningin nito. Pagod. Hindi lang yan pagod. Kilala kita, anak. May problema ba? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Angel. Yumuko siya at kinusot ang laylayan ng damit. Minsan, mas mahirap magsalita kaysa manahimik. Dahil kapag nagsalita ka, kailangan mong aminin na nasaktan ka. At kapag nahirapan ka, parang bawal kang masaktan. Nay, pwede po bang bukas na lang? Lumapit ang nanay niya. Umupo sa tabi niya at bahagyang hinaplos ang buhok niya. O sige, pero nandito lang ako. Pwede mong sabihin kay nanay lahat anumang oras. Ang sinabi ko sa'yo, huwag mong sarilihin ang problema. Kapag napapagod ka na, sabihin mo lang sa amin ng tatay mo. Tumango si Angel. Tumayo at pumasok sa kwarto niya. Pagpasok pa lang ay mabilis siyang huminga at humiga siya sa manipis na kutsyon. Nakatitig sa bubong kahit patay ang ilaw. Hindi siya makatulog. Sinubukan niyang pumikit pero hindi nagpapahinga ang isip niya. Paulit-ulit bumabalik ang isang muka. Ang lalaki kanina na hindi niya alam kung bakit pamilyar. Mariin siyang napapikit. Bakit parang kilala ko siya? Sumagi sa isip niya ang mga mata ng lalaki. Ang boses, ang tindig. Hindi ko maalala kung saan. Pero alam kong kilala ko siya. May parte ng alaala ko na kilalang kilala siya. Parang may pintuang matagal nang nakasara nang bigla ang bumukas. Saan niya? Umupo siya at niyakap ang tuhod niya. Pero nang maalala ang biglang paghalik sa kanya ng lalaki, ang sinabi nitong halik kapalit ng kotse na parabang yun ang kailangan niya. Ang galit sa mukha nito. Hanggang kailan ba, Lord? Hanggang kailan ako magtitiis? Tumulo ang luha niya. Tahimik siyang umiyak doon. Kinabukasan ay maaga pa lang ay gising na si Angel. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na ang isip niya. Mabigat ang dibdib niya. Masakit ang ulo pero mas mabigat ang katotohanan. Kailangan niyang pumasok. Kailangan niya ng sahod. Tahimik siyang kumilos. Ayaw niyang magising ang magulang niya at ang mga kapatid niya. Naligo agad siya. Maingat niyang sinuot ang uniforme. Inayos ang buhok at sinabit ang lumang bag sa balikat. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng bahay. Minsan, kahit ayaw na niya ang kailangan niya pa rin bumangon. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil may umaasa sa kanya. Maaga siyang dumating sa hotel. Tahimik ang lugar. Dumaan siya sa lugar kung saan may event kagabi. Iba ang itsura ng venue kapag walang tao. Malaki, malamig at parang walang kabuhay-buhay. Nagpalit siya ng sapatos at pumasok sa staff area. Tahimik niyang ginawa ang lahat ng yun. Hindi rin siya tumitingin sa iba. Gusto lang niyang matapos ang araw. Habang nag-aayos siya ng mga mesa, may lumapit na staff. Angel, pinapatawag ka ni Mamara sa opisina? Napahinto siya. Nanikip ang dibdib dahil sa kaba. Hindi niya alam kung bakit agad siyang kinabahan. Po, may nagawa po ba ako? Tanong niya. Dahil ba ayon sa biglaang pag-uwi niya kagabi? Hindi ba at nagpaalam siya? Mas lalo siyang kinabahan nang umiling ito. Hindi ko alam basta pinapatawag ka. Tumango siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ng supervisor niya. Sa isip ni Angel, sabay-sabay bumalik ang lahat. Ang halik na hindi niya ginusto, ang alok na may kapalit, ang pakiramdam na wala siyang laban. Inihanda na niya ang sarili sa sigaw, sa galit at sa parusa. Tahimik ang loob ng opisina. May amoy ng kape. Nakatayo si Ma'am Mara sa gilid. At sa harap ng mesa ay nakaupo ang lalaki kagabi. Si Christian. Napatigil si Angel. Nanlamig ang buong katawan niya. Tumayo si Christian nang makita siya. Angel, salamat at dumating ka. Na para bang close sila kung kausapin siya nito. Hindi siya sumagot. Nakayuko lang. Angel, maupo ka muna. Umupo si Angel sa upuang malapit sa pinto. Mahigpit ang kapit sa bag. Tahimik si Christian para naghahanap ng tamang sasabihin. Hindi kita tinawag para pagalitan. Gusto ko lang kausapin ni Sir. Tumingin si Angel kay Christian. Sandali silang nagkatitigan. Angel, ano pong kailangan niyo, Sir? Tanong niya. Napatingin siya kay Mara nang bigla itong tumayo. Sir, I'll give you two some privacy. Lumabas si Mara at sinara ang pinto. Napalunok si Angel. Ipinatawag kita dahil gusto kong humingi ng tawad. Tahimik ang buong kwarto. Humugot siya ng malalim na hininga. Sir,
Kung tungkol po yan sa kagabi, lahat yun ang dahilan. At alam kong walang sapat na salita para burahin ang nagawa ko. Turan nito. Napapikit si Angel. Masakit pakinggan pero mas masakit alalahanin. Hindi ako natulog kagabi. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko nagawa yun. Hindi kita dapat hinila. Hindi kita dapat nilapitan sa ganoong paraan. Hindi madaling pakinggan ang tawad ng taong ginawan ko ng ganoon. Dahil bawat salita niya, parang inahaplos ang puso niya na dapat ay galit pa. Sir, empleyado lang po ako. Trabaho ko lang po ang maglingkod. Hindi ko po inaasahan na hindi niya tatapos ang sasabihin nang magsalita ito. Alam ko, at doon ako mas nagkamali. Ginamit ko ang posisyon ko. Ginamit ko ang kapangyarihan ko. Alam ko hindi ka ganun. Parang may laman ang sinabi nito. Alam nitong hindi siya ganun. Paano? Hindi ba at kagabi lang naman silang nagkita? Natahimik siya. Hindi na muna nagsalita dahil pakiramdam niya ay marami pa itong sasabihin. Hindi kita pipilitin na patawarin ako. Kung gusto mong umalis dito, tutulungan kita. Buo ang sahod mo. May rekomendasyon ka pa kung gusto mo. Napatingin si Angel sa kanya. Sa totoo lang ay hindi niya inaasahan na hihingi ito ng tawad. Sa pagkatao nito, kilala itong masungit at malamig sa mga tao. Iyon ang laging naririnig niya sa ibang tao. Bakit po ninyo ginagawa ito? Sa totoo po, hindi ko inaasahan na hihingi ka ng tawad. Kilala ka ng marami bilang masungit at walang pake sa iba. Masyado kang snob kaya bakit ka ganito? Huminga ng malalim si Christian at hindi na sumagot pa. Umiwas ito ng tingin kaya nagsalubong ang kilay ni Angel. Kaya imbes na manatili pa doon ay tumayo siya. Lumabas si Angel sa opisinang iyon. Hindi niya alam ang mararamdaman. Galit, takot, paggalito, pagkamangha. Hindi niya alam. Nagpatuloy siya sa trabaho. Pero napapansin niyang iba na ang kilos ni Christian. Nakikita niya ito sa bawat sulok ng lugar kung saan siya nagtatrabaho. Talagang nakasunod ito kahit saan siya. Habang nag-aayos ng mesa si Angel, may dumating na tray ng pagkain na may maliit na note. Kumain ka. Hindi ka kumain kanina. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya si Christian sa malayo. Nakatingin sa kanya. Hindi man nakangiti ay parang nag-aalala ito. Paano nito nalaman na hindi pa siya kumakain? Humugot ng malalim na hininga si Angel. Nakatuloy lang nakatingin siya sa hawak niyang tray ngayon. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap. Ang itaboy ang taong umihingi ng tawad o ang tanggapin na may mga taong marunong magsisi. Maya-maya ay lumapit si Leah sa kanya. Tumabi ito ng upo at bahagyang sinilip siya. Uy Angel, napansin mo ba? Parang alalay mo na si boss. Ginuso pa nito si Christian na nagbabantay pa rin talaga. Napangiti ng kaunti si Angel. Hindi na niya nilingon pa ang binata. Huwag mo nang pansinin. Grabe girl, boss natin yan ha. May-ari yan ng hotel na pinagtatrabahuhan natin. Tapos kanina pa siyang tanong ng tanong kung okay ka lang. Magkakilala na pala kayo. Di ba masungit yan at snob? Nagtatakang tanong nito. Hindi na sumagot si Angel at bumuntong hininga na lang. Wala na bang ibang nangyari sa araw ni Angel maliban sa pagsunod-sunod ni Christian sa kanya at matiwasay na ang araw niya. Natapos ang shift niya ng hapon na yun kaya agad siyang nag-ayos. Habang palabas si Angel, may narinig siyang boses. Angel, sandali. Huminto siya at kunot noong nalingon ito. Minsan talaga ay wala siyang pakailam kung boss niya ito. Naroon pa din kasi ang galit at inis sa kanya. Hindi kita pipilitin makipag-usap. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Hindi naman sa bastos po ko, boss ha. Pero mukha ba akong okay? Masungit na tanong niya. Mabilis na umiling si Christian. Alam kong hindi. Kaya hindi ako susuko hanggang sa maging okay ka. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Itatama kong ginawa ko. Kaya sorry na agad kung araw-araw mo ako makikita sa paligid mo. Bumuntong hindi nga si Angel at hindi na ito pinansin. Mabilis siya naglakad pero nakasunod pa rin ito hanggang sa makasakay siya ng bus. Ngunit, nagsalubong ang kilay niya nang makita sa bintana ang isang kotse na parang nakasunod sa sinasakyan niya. Hanggang sa bumaba ang bintana nito at doon nakita ni Angel ang pagkaway ni Christian. Bumaba si Angel ng bus na hindi man lang lumilingon. Diretso ang lakad niya. Mabibigat ang bawat takbang. Sa likod niya, huminto ang isang itim na kotse sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at bumaba si Christian na maayos ang suot. Pero ang itsura, parang batang nahuling may kasalanan.
Akala ni Angel matatapos na doon. Akala niya hanggang bus lang. Pero mali siya. May mga taong kapag nagkamali, hindi marunong umatras. At si Christian, isa siya roon. Angel, sandali lang please. Hindi siya huminto. Mas binilisan pa niya ang paglalakad. Hindi ako lalapit. Dito lang ako. Gusto ko lang makasabay ka pa uwi. Ngumiti ito sa kanya ngunit umirap siya at tinignan ang kotse nito at sa kanya nakita ang driver nito na lumipat sa driver's seat. Boss, may kotse ka. May driver ka. Hindi mo kailangan maglakad. Gusto ko. Huminto si Angel at tumarap dito na nakapamaywang. Gusto mo? Hindi ito tungkol sa gusto mo. Tungkol to sa respeto. Inis na asik niya. Walang pakailam kung boss niya ang kaharap. Tumango si Christian. Hindi na sumagot. Naglakad na siya sa tabi ni Angel at may distansya ito para bantay na ayaw makalapit. Kung kahapon, takot ang nararamdaman niya sa presensya nito, ngayon pagkalito. Kasi hindi ganito ang inaasahan niya. Tahimik sila naglalakad. Si Angel ay seryoso lang. Si Christian ay parang nag-iisip ng kung ano-ano. Maya-maya, huminto ang binata. Sandali. Lumapit siya sa isang tindahan. Bumalik itong may hawak na bottled water at tinapay. Kumain ka. Hindi ka pa rin kumakain kanina. Hindi ko kailangan yan. Saad niya at iniwas ang kamay nito. Pagkaman ay binalik nito ulit sa harap niya. Inito kong almusal to na late lang. Inabot pa rin ito, ayaw siyang tigilan, pero hindi tinanggap ni Angel. Boss, tigilan mo na to. Hindi, ayoko. Hindi ako titigil. Lalo na't konti na lang makukuha na kita. Sinabayan pa nito iyon ng pag-iling at binulong lang ang huling sinabi nito. Napatingin si Angel sa kanya nang nakakunot ang noo. Ha? Napangiwi si Angel pagkatapos. Alis ka na kaya? Hindi ko kayang umalis na alam kong gutom ka. Pagod ka at galit ka sa akin. Isang doon ang kaya kong ayusin sa ngayon. Yun na yung hindi ka gutom. Sabi nito. Napabuntong hininga si Angel. Inabot niya ang tubig pero hindi ang tinapay. Tubig lang. Lumaki naman ang ngiti ni Christian. Sige, small win. Okay na yon dito. Ang mahalaga ay tinanggap pa rin ni Angel. Pagdating sa isang terminal ay sumakay siya sa jeep at sumunod si Christian. Magkatabi sila ng upuan. Si Angel sa unahan, si Christian sa likod. Siksik sa ibang pasahero. Boss, siksik pa. Bago ka yata dito. Saad ang pasahero sa tabi niya. Okay po, sanay po ko dito. Nakangiwing sagot ni Christian. Gulat na napalingon si Angel. Sanay ka? Hindi nga yata eh. Ngayon lang ako sanay. Bahagya itong tumawa pero tumaas lang ang kilay niya. First time ko sumakay ng jeep. Masaya pala. Napailing si Angel. Hindi mapigilan ang munting ngiti nang umiwas siya ng tingin. Hindi alam ni Angel kung matatawa siya o maiinis. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa hotel nakikipagsiksikan sa jeep. Biglang nagpreno ang jeep. Napasubsob si Christian sa likuran niya. Natatawang nilingon niya ito. Aray, sabi ko sa iyo hindi ka sanay eh. Pero okay lang. At least kasama kita sa sasakyan. Ewan ko nga sa'yo. Pagdating sa babaan ay nauna si Angel bumaba. Sumunod si Christian. Bitbit ang sarili niyang dignidad na parang nalaglag sa jeep. Hanggang dito na lang. Alam ko. Tumalikod si Angel pero sumunod pa rin si Christian. Kaya talagang masungit niya itong nilingon. Boss, Christian na lang. Hindi kita empleyado dito. Christian, hanggang dyan ka na lang. Na para bang normal lang talaga sa kanya na tatawagin ito sa pangalan nito. Hanggang gate lang, promise. Napangiwi si Angel nang maalalang sira-siran ang bakod nila sa bahay nila. Hindi niya matatawag na gate yun. Bumuntong hininga siya at hinayaan na lang niya ito. Ilang kapitbahay nila ay nasa labas pa ng bahay nila kaya kitang-kita ng mga ito sa Christian na nakabuntot sa kanya. Huminto si Angel sa tapat ng bahay nila. Humarap agad siya sa binata. Oh, dito na. Okay. Tumangu-tango itong nilibot ang paningin. Sandaling katahimikan ng namayani. Tumingin-tingin lang si Christian sa paligid. Dito ka pala nakatira. Ang tagal ko tang hinahanap. Dito ka pala matatagpuan. Binulong nito ang huling sinabi nito kaya hindi niya narinig. Hinayaan na lamang niya iyon. Oo, simple lang. Saad niya. Maganda tahimik. Hindi mo kailangan magkomento. Inirapan niya ito saka pinagkrus ang braso. Okay, sorry. Maya-maya ay may narinig silang kaluskos mula sa gilid ng bahay kung saan naroon ang mga gulay ng nanay niya.
Lumabas ang nanay ni Angel na may hawak na walis. Angel anak, andyan ka na ba? Bakit may narinig akong boses ng lalaki dyan? May kausap ka ba? Sino yan? Sunod-sunod na tanong ng nanay niya. Nanlaki ang mata ni Angel. Nay, katrabaho ko. Boss ko po. Hinarap ni Angel ang ina na nakatingin sa kanya. Bahagyang yumuko si Christian dito na kiniawang ng labi niya. Magandang hapon po, tita. Napatingin ang nanay kay Christian mula ulo hanggang paa. Magandang hapon din, iho. Salamat sa paghatid sa anak ko. Ngumiti ito sa lalaki. Kitang-kita ni Angel ang pagkinang ng mata ng nanay niya. Alam niyang gwapo si Christian pero hindi niya inaakala na pati matanda ay mauumaling dito. Wala pang naman. Ingat po kayo palagi. Lalong napangiwi si Angel sa sobrang galang nitong sumagot. Pumasok si Angel sa bahay. Naiwan si Christian sa labas. Pero imbes na umalis, tumayo lang ito roon ng ilang segundo. Saka tuluyang bumalik sa kotse nito na nakasunod naman kanina pa. Kinabukasan pagpasok ni Angel sa staff area ay narinig niya ang mga bulungan sa gilid. Ayun na naman. Si boss, sunod ang sunod kay Angel. Lumapit si Lia. Pigil na pigil ang tawa. Inakbayan niya si Angel na hindi maipinta ang muka. Girl, may fans ka na yata. Natatawang sabi nito. Tigilan mo ko, Lia. Kahapon pa hindi magandang araw ko. Sagot naman niya. Mabilis sa tinaas nito ang dalawang kamay na animoy sumusuko saka natatawa pa ring lumayo. Hindi ako si boss kaya wag mo akong sabunutan. Oh, ito na nga ako lalayo na. Grabe naman, kay aga-aga ang sungit mo. Tumingin si Angel sa gilid nang maramdaman ng isang presensya. Nasa gilid si Christian. May hawak na namang tray at kausap ang chef doon. Anong ginagawa niya? Bulong niya. Nagpapaluto ng agahan para sa'yo. Biglang sumulpot ulit si Nia sa tabi niya. Ha? Bago pa makasagot si Nia ay lumapit na si Christian. Bit-bit ang tray na maraming lamang pagkain. Girl, hatian mo ko Huwag kang maramot. Lalayo muna ako. Tawagin mo ako mamaya Hasamahan kitang kumain kasi feeling ko hindi mo yun mauubos. Bulong ni Lia bago nga ito lumayo. May sipon ka kahapon. Baka kailangan mo to. At talagang napansin pa nito iyon. Boss, hotel ito hindi ospital. Pero may kusina at may nag-aalala. At sinabayan pa nito iyon ng kindat. Napatingin ang mga staff sa kanila. May mga pabulong na tawa at pagsinghap. Mukhang narinig nila ang sinabi nito. Grabe. Boss mode off Break muna. Nilingon ni Christian ng ibang staff na naroon. You guys eat first. May pinaluto ko doon, okay? Kumuha lang kayo. Go and eat. Mabalis pa sa 4:00 na nagsilabasan ng mga ito para kumuha ng pagkain. Tuloy ay 2 na lang silang naiwan doon dahil kahit si Lia ay umalis din. Kinahaponan habang nagtatrabaho si Angel, ay mayat mayang may ginagawa si Christian sa paligid niya. Todo effort talaga ito at talaga namang pinapakita pa sa kanya ang ginagawa nito. Inaayos nito ang upuan nang dumaan siya. Inabot ang teacher sa kanya kapag hahanapin niya. Naglalagay ng maliit na note sa tray na, ingat kapag oras ng pagkain. Nakatayo ito sa gilid kapag pagod na siya. Nakakatawa, nakakainis, nakakalito. Parang hindi siya yung lalaking humiila sa kanya. Parang ibang tao. Tuloy ay hindi niya nagawang mapangiti minsan. Pagkatapos ng trabaho ay naupo si Angel para mag-break. Umupo si Christian sa harap niya pero sa sahig siya. Nanlaki ang mata niya nang tingnan ito. Bakit dyan ka umupo? Tumayo ka nga dyan. Sinubukan niyang itayo ito lalo na at maraming staff ang nakatingin sa kanila. Wala nang upuan. Okay lang. Boss ka, may opisina ka. Pero break mo to. Gusto kitang samahan. Sandaling natahimik si Angel at bumuntong hininga. Hindi mo kailangang gawin lahat ng to. Sa gusto kong gawin to Para saan? Tanong pa niya. Para araw-araw, maaalala ko kung anong hindi ko na dapat ulitin. Natigilan si Angel at tumingin dito. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil doon. Agad siyang umiwas ng tingin para hindi mahalata ang pamumula niya. Kinahaponan ay nag-empake si Angel para umuwi. Pero pag-ikot niya ay nakatayo na si Christian sa pinto. Uuwi na ako, sabi niya. Alam ko. Sumimangot si Angel. Bakit ba nakalimutan niyang lagi niya itong kasama kapag umuwi siya? Hindi mo na ako kailangang sundan. Masungit na sabi ng dalaga. Hindi kita susundan. Nakangiti ito sa kanya.
Naglakad si Angel palabas. Hindi sumunod si Christian. Huminto siya sa may pinto at tumingin sa likod. Nandoon pa rin si Christian. Nakatingin lang at hindi gumagalaw, kaya't napangiti siya. Sa unang pagkakataon, may taong marunong huminto kapag sinabi mong tama na. At doon niya naramdaman na may konting pagbabago. Habang nasa sasakyan si Angel pauwi, ay tumunog ang cellphone niya. Agad niya iyong kinuha. Ingat ka. Bukas ulit. Napabuntong hininga si Angel. Hindi nagalit, hindi pa rin okay, pero may ngiti sa gilid ng labi. Maaga pa lang ay naroon na si Angel. Maayos ang buhok, nakasuot ng simpleng uniforme, at tahimik na inaayos ang mga mesa. May mga bulaklak, baso at kubyertos na kailangang pantayin. Ganitong oras, mas gusto niyang tahimik at walang nanggugulo. Sa kabilang dulo ng lugar ay bumukas ang pinto. Kahit hindi siya lumingon, ay agad niyang nakilala ito. May kakaibang bigat kasi ang presensya nito. Hindi dahil boss siya, kundi dahil ayaw niyang talagang mawala sa paningin nito. Pumasok si Christian na may hawak na clipboard, pero baligtad. Naglalakad ito na para bang may hinahanap. Lumapit si Christian sa unang mesa na inayos ni Angel. Tumigil siya roon, nakatayo lang. May problema po ba sa mesa, sir? Wala. Hindi ba sabi ko Christian na lang ang itawag mo? Nakangusong saad nito ngunit hindi niya iyon pinansin. Bakit kayo nandito? Nag-i-inspect. Mukha kang naliligaw. Nakangiwing saad niya. Part yun ng inspection. Sagot nito. Nagpatuloy si Angel sa pag-aayos. Sinipat ang baso, inikot ang plato, gumalaw si Christian. Isang hakbang pakanan. Muli na naman niya itong nilingon. Oh, saan ka na naman pupunta? Nakataas na ang kilay niya ngayon. Kung asan ka? Huminto si Angel at humarap dito. Hindi po ako tour guide. Alam ko, pero okay lang. Naglakad ulit si Angel. Sumunod si Christian. Halos magkatabi na sila. Tuloy ay nakarinig na naman siya ng bulungan. Grabe, parang anino lang si Sir Gray. Hindi, parang tuta. Narinig yun ni Christian pero imbes na magalit ay malaki pa ang ngiti nito. Tumango pa ito sa kanila. Good afternoon. Napalingon naman si Angel. Sir, hindi po kayo kailangan dito. May mga tao naman po kayo. Saad ni Angel pero mariin na umiling si Christian. Gusto ko makita kung paano kayo magtrabaho. Pare-pareho lang kami ng ginagawa. Hindi, magkaiba yun. Ano bang kakaiba? Ikaw yung hindi nagrereklamo kahit pagod na. Ikaw yung tahimik pero hindi tamad. At ikaw yung gusto kong masiguradong okay. Kinindatan siya at napatingin si Angel sa kanya. Saglit lang iyon pero napangiti si Christian. Tapos tumalikod ulit siya. Hindi ko kailangan ng bantay. Sige na, alis na. Hindi ako bantay. Support staff kunwari. Natatawang saad nito. Biglang may dumaan na bisita. Nabangga si Angel at natapon ang konting tubig sa sahig. Ay, pasensya. Hindi pa siya natapos magsalita ay nakaluhod na si Christian. Pinupunasan ng sahig gamit ang panyo nito. Nabibiglang napatingin siya dito. Sir. Madulas, gumilid ka muna. May janitor po para dyan, sir. Tumayo ka na po. Ang dami nang nakatingin oh. Hintayin na lang natin yung janitor. Sinubukan niyang itayo ito ngunit talagang ayaw nito. Busy sila. Ako hindi. Tumayo si Christian. Basa na ang tuhod ng pantalon niya. Masisira yung suot mo eh. May maglalaban naman nito. Lumapit si Angel sa kabilang mesa. Sumunod na naman si Christian. Nang lumipat siya sa gilid ng stage ay sumunod din ito. Nang pumasok siya sa pantry at naroon din ito. Paulit-ulit na bumuntong hininga si Angel. Sir, bawal po kayo dito. May permit ako. Boss ka, oo. Pero nakakailang na. Saad niya. Okay, lalayo ako. Umatras siya ng 2 hakbang. Malapit pa din naman ito sa kanya. Mas malayo pa. Umatras ulit ito pero maliit ang hakbang nito. Parang hindi nga humakbang. Sige na. Tumayo si Christian na nakangiti sa kanya. Makalipas ang 3 minuto, sumilip ito sa kanya. Okay ka lang? Oo. Tumangu-tango siya nang hindi nililingon. Sure. Pangungulit pa nito. Oo nga. O sige, babantayan na lang kita mula rito. Hindi na kailangan. Umuwi ka na kaya. Pero umiling ito. Ayoko. Tumayo ito malapit sa pintuan. Hindi man lang gumalaw. Para talaga itong bodyguard niya. May kasabay pa siyang ibang staff kaya naririnig niya ang bulungan ng mga ito. May exhibit ba dito? Boss in the Wild?
Lumipas ang mga oras, pawis na si Angel, mabigat na ang tray na bitbit niya. Hindi niya namalayan, biglang may kamay na umalalay sa ilalim ng tray. Ay, mabigat yan. Kaya ko po. Alam ko, pero pwede akong tumulong. Magkasabay nilang ibinaba ang tray sa mesa. Hindi mo kailangan gawin to araw-araw. Hindi ko rin sinabing titigil ako araw-araw. Napailing si Angel, pero may pigil ng ngiti. Grabe talaga ang pangungulit nito. Walang palya araw-araw. Hindi alam ni Angel kung kailan nagsimulang hiling na nakakainis ang pagsunod nito. Siguro nung nakita niyang hindi siya napapagod kakahabol at pangungulit sa kanya. O nung hindi ito umaalis kahit na sinusungitan niya araw-araw. Break time ng staff noon nang umupo si Angel sa gilid. Hawak ang baon niyang kanin at ulam. Umupo rin si Christian sa tapat niya. Nagtatakang tinignan niya ito. May kantinang management. Gusto ko rito. Nandito ka kaya nandito lang din ako. Wala kang pagkain. May inilabas si Christian mula sa bulsa. Isang tinapay na medyo durog. Napaawang ang labi ni Angel. Paanong mayroon itong ganoon sa bulsa nito? Ito lang. Mukhang kanina pa yan. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Sa yaman mong yan, gumaganyan ka. Para ka nauubusan ng pera. Kung nagpaluto ka kaya dun sa chef mo. Almusal ko to kanina. Hindi ko naubos. Saka ayoko napapagod ng chef ko. Lalong hindi na ipinta ang mukha ni Angel sa sinabi nito. Bakit pa niya ni-hire ang chef kung ayaw naman pala niyang napapagod ito? Baliw na yata itong boss niya. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Kahit sa bahay niyo. Remember, you are a billionaire. Kumakain ako. Kapag pinapayagan mo. Napatampal siya ng noo. Inabot ni Angel ang kalahati ng ulam niya. Kailangan pa pala ng approval niya. Ayan, kumain ka. Pwede. Pati pagkain ay sa akin ka pa magtatanong. Basta tigilan ng pagsunod. Deal. For 10 minutes. Nagkatinginan sila. Sinamaan niya ito ng tingin pero ngumiti lang ito. Humugot ng malalim na hininga si Angel. Kaunti na lang ay mauubos na ang pasensya niya sa binata. Nang bumalik sa trabaho ay balik-sunod na naman din ito. Napansin niya ang hawak nito. May dala si Christian na maliit na electric fan. Inilagay niya malapit kay Angel. Ano yan? Mainit. Bawal ka mainitan. Doon ay hindi niya napigilan ang sarili na matawa. Natigilan si Christian, nakaawang ang labi nitong nakatitig sa kanya. May aircon, Christian. Para lang siguradong hindi ka maiinitan. May dala rin siyang maliit na stool. Para saan naman yan? Nakasimangot na tanong niya. Kapag napagod ka, pwede kang umupo. Hindi ako bata. Alam ko, pero pwede ko pa rin umupo kapag pagod ka. Muling napatawa si Angel. Nakangiting nakatitig naman si Christian sa kanya. Grabe ka. Sabi sa'yo babawi ako eh. Hindi kita titigilan. Pagsapit ng hapon natapos ng trabaho nila. Pagod na pagod ang lahat. Naglilinis pa rin noon si Angel. Tumabi si Christian na nagwawalis. Hindi maayos. May iniiwan pa doon oh. Turan niya. Turuan mo ko. Mas lalong dumikit ito sa kanya na lalong kinabilis ng tibok ng puso niya. Bigay mo na nga sa akin yan. Tinuro niya ang lahat dito. Sinunod ni Christian pero mali pa rin. Hindi ganyan. Ulit. Sa paulit-ulit niyang pagtuturo ay nakuha din nito. Hala ka, ganyan nga. Tumawa si Angel. Hindi na niya napigilan. Hindi niya akalaing darating ang araw na tatawa siya sa harap nito. Sa parehong lugar kung saan ito nakuha ang first kiss niya. Lumipas ang oras ng pananatili doon ay tumayo si Angel. Nag-unat. Nako, uwi na ako. Sabay tayo. Tumayo din si Christian. Sasama ka na naman? Tanong niya. Hanggang gate lang. Sagot nito. Naglakad sila palabas. Sa pinto ay huminto si Christian. Salamat. Nilingon ito ni Angel. Para saan? Sa pagtitiis. At hindi mo pagpapalaya sa akin. Tumingin si Angel sa kanya. Wala na ang galit niya. Walang takot na nararamdaman. Iyon ang gusto niya. Nakikita ko naman na seryoso ka sa panghihingi ng sorry. Yung effort mo. Seryoso naman talaga ako. Pero, salamat din. Ngumiti si Christian. Tumango pa ito. Tinitigan ni Angel ang binata. Kumunot ang noon niya dahil parang pamilyar talaga sa kanya si Christian. Hindi niya maalala kung saan. Para bang matagal na niyang kilala ito. Lumipas ang mga buwan, kung dati ay may pagitan pa ang mga hakbang nila, ngayon ay magkatabi na. Kung dati ay may takot at alinlangan sa mga mata ni Angel,
Ngayon ay may ngiti na. Hindi na pilit, hindi na nag-aalinlangan. Totoo na ang bawat pinapakita niya. Lagi na siyang nakangiti kapag kasama si Christian. Sa ilang buwan ba namang nakasunod si Christian, sa kanya ay hindi pa siya lalambot doon. Sa hotel, hindi man lantaran sa harap ng lahat, pero kapag silang dalawa lang ay ibang-iba na. Nasa likod ng building si Angel. Break time niya noon. Nakaupo siya sa maliit na bench. Hawak ang kape niya. Tahimik ang paligid pero malayo sa mga bisita at staff. Doon palaging pumupunta si Christian kapag alam niyang break ni Angel. Lumapit si Christian mula sa likuran. Tahimik ito naglalakad na parang sanay na sanay. Alam mo bang hinahanap kita sa buong hotel? Napangiti si Angel kahit hindi pa lumilingon. Boss ka, kaya mo namang ipitawag ang lahat eh. Umupo si Christian sa tabi niya. Sobrang lapit. Dumikit ang braso nito sa braso niya. Mas gusto ko kasing hanapin ka. Tumingin sa kanya si Angel. Hindi na siya umiiwas. Hindi na rin siya natataranta. Sa halip, tinaasan niya ito ng kilay. Klingi ka na talaga? Kasalanan mo yan. Pagkisisi nito. Ako pa? Oo. Tinanggap mo na kasi ako eh. Sandaling natahimik si Angel. Totoo yun. Tanggap na niya ang kabaliwan nito. Dumating ang araw na hindi na niya itinaboy si Christian. Dumating ang araw na hinayaan na lamang niyang manatili ito. Hindi dahil nakalimutan niya ang ginawa nito, kundi dahil nakikita niya ang pagbabago. Inilapag ni Angel ang kape at bahagyang isinandal ang ulo sa balikat ni Christian. Hindi naman ibig sabihin na tinanggap kita. Nakalimutan ko ng ginawa mo, no? Hinaplos ni Christian ang buhok niya. Dahan-dahan at maingat iyon na para bang isang napaka-importanting buhok niya. Alam ko, at hindi ko hinihiling nakalimutan mo. Sapat na sa akin na nandito ka. Sino ba namang makakalimot kung kinuha ko ang first kiss mo? Huminga ng malalim si Angel. Tahimik silang dalawa, pero ang katahimikan ay hindi na mabigat tulad ng dati. Payapa na ito. Maya-maya biglang niyakap ni Christian si Angel. Mahigpit iyon pero hindi naman siya nasasaktan. Hoy, may makakakita at machismis na naman tayo. Wala, sinigurado ko. Sigurado ka talaga sa lahat? Paasik na saad niya. Pagdating sa'yo, oo. Napailing si Angel pero ngumiti siya. Inangat niya ang mukha niya at tinignan si Christian. Alam mo ba dati, takot na takot ako sa'yo. Napakayuko si Christian at ngumuso. Alam ko. At feeling ko, ayun na yung pinakamabigat kong kasalanan. Pero swerte mo na yun ah. Nahalikan mong isang Christian Grey. Ang dami naghahabol sa akin pero ikaw lang itong bibigyan ko ng kotse. Kung tutuusin, kahit ako lang sapat na eh. Mahangin na saad nito na kinangiwi ni Angel. Hinawakan ni Angel ang pisngi ng binata. Hangin mo naman. Hindi lahat ng babae ay maghahabol sa'yo, no? Pinangako ko kasi sa sarili ko na tanging magiging asawa ko lang ang hahalikan ko. Doon ako nagalit talaga. Nawala din kasi yung isa sa pinagmamalaki ko eh. Naiiling na saad niya. Nagtagpo ang mga mata nila pagkatapos nun. Walang pagmamadali, walang pilitan. Dahang-dahang lumapit si Christian at hinalikan siya sa noo. Sinundan ng pisngi hanggang sa labi. Marahan ang bawat dampinon. Parang sinisigurado niya na sa bawat halik may respeto. Hindi na umatras si Angel. Sa halip, hinawakan niya ang kwelyo ni Christian at mas nilapit pa ang sarili. Hindi ka na ba titigil sa pangungulit? Nakangiti si Christian sa pagitan ng halik. Hindi na. Tumawa si Angel at doon niya tuluyang naramdaman na talagang hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-iisa. Nang uwian ay tahimik na ang opisina ni Christian. Sarado ang pinto at halos wala ng staff. Nasa loob sila. Si Angel ay nakahiga sa mahabang sofa at si Christian ay nasa ibabaw niya. Sinusuportahan ng sarili gamit ang isang kamay. Magkadikit ang noo nila. Parehong humihinga ng mabagal. Christian? Paano kung may pumasok? Wala na, sigurado ko. Ginusuan niya ito. Palagi mo nalang sinisigurado. Kasi ayoko may mang istorbo sa atin. Hinawakan ni Christian ang kamay ni Angel at inilapat sa dibdib niya. Dito ka na. Napangiti si Angel. Hinila niya si Christian pababa at hinalikan ito. Mas mainit kaysa kanina. Akmang nalalim pa iyon nang biglang bumukas ang pinto. Ay! Sabay na lumingon sina Angel at Christian. Si Angel nakahiga pa rin sa sofa. Si Christian nakapatong pa rin sa kanya. Nanlaki ang mata ni Angel. Mamara!
Pero si Mara ay mabilis na tumalikod. Ay, sorry. Wala akong nakita. Tuloy lang kayo. Bababa na lang ako. At agad nitong isinara ang pinto. Tahimik sila. Tumingin si Angel kay Christian. Namumula ang mukha niya. Inis na hinampas niya ito. Kasalanan mo to eh. Sabi mo sigurado. Humalakak si Christian kaya lalo siyang namula. Sigurado naman. Nabahal kita. Tinapik siya ni Angel sa dibdib. Loko ka? Pero bago pa siya makabangon, muling yumuko si Christian at hinalikan siya. Mariin iyon. Ilang minuto din ang tumagal, kaya hinihingal sila ng maghiwalay. Hindi na kita bibitawan. Hindi naman ako umaalis. Bulong niya. Magkahawak ang mga kamay nila. Magkadikit ang mga noo. Sa loob ng opisina, sa gitna ng katahimikan, nang doon ang dalawang taong unti-unti na nagpapamahal sa isa't isa. Lumipas ang mga araw na tila normal na lang para kay Angel at Christian ang magkasama. Hindi na palaging may kaba, hindi na palaging may bigat. May mga tawanan na. May mga kwentuhan na umaabot hanggang madaling araw. May mga sandaling tahimik lang silang dalawa. Magkatabi at magkahawak ng kamay. Walang nagsasalita. Isang hapon walang masyadong tao sa hotel. Maagang natapos ang trabaho ni Angel. Nasa opisina si Christian na nakaupo sa sofa. Hawak ang isang lumang notebook. Nakatayo si Angel sa harap ng mesa at nag-aayos ng ilang papel na iniabot lang sa kanya para may gawin siya habang hinihintay si Christian. Napansin ni Angel ang notebook. Sa'yo yan? Nguso niya doon. Tumingin si Christian sa kanya. Parang nagulat pa. Oo. Luma na yan. Lumapit si Angel at umupo sa tabi niya. Napansin niyang medyo sira na ang gilid ng notebook. May mga lukot. May mga pahinang parang paulit-ulit binubuklat. Bakit parang importante? Sandaling natahimik si Christian. Parang nag-isip kung sasagot ba o hindi. Mamaya ay bumuntong hininga ito at tumango. Dito ko sinusulat dati lahat ng ayaw kong makalimutan. Tumingin si Angel sa kanya. May kakaiba sa tono nito. Kasama ba ako doon? Napangiti si Christian. Hindi iyong ngiti na palabiro, kundi iyong ngiti na may halong lungkot. Hindi mo pa ba alam? O tuluyan mo nang nakalimutan? Dahan-dahang kinuha ni Angel ang notebook. Hindi niya binuksan agad. Nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Parang may kutob na siya. Christian, anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim ang binata. Inilapag niya ang notebook sa pagitan nila. Angel, magkakilala na tayo dati. Napakunot noo ang dalaga. Ha? High school. Parang may biglang tumama sa dibdib ni Angel. May kung anong gumalaw sa loob niya. Parang may piraso ng alaala na biglang nanumbalik sa kanya. High school? Tumango si Christian. Magkaklase na tayo nun. Napatingin si Angel sa kanya. Matagal yun na parang sinusuri ang mukha niya. Ang mga mata, ang paraan ng pag-upo, ang boses. Hindi ko maalala. Hindi na ako magtataka. Nang umalis ka, tuluyan mo na rin akong kinalimutan. Tumayo si Christian at agad naglakad papunta sa bintana. Marami kang dinadala nun. Tahimik ka lang lagi. Nasa likod ng klase. Palaging may hawak na notebook. Hindi ka pala kwento. Hindi ka pala ngiti. Parang may unti-unting bumubuo sa isip ni Angel. Sandali. Meron akong kaklaseng laging maingay nun. Laging tinatawanan ng lahat. Laging may baon. Laging may barkada. Pero kahit ganun, ayaw man niyang aminin. Pero matalino talaga si Christian. Napalingon si Christian. Nagtagpo ang mga mata nila. Ako yun. Nanlaki ang mata ni Angel. Ikaw? Kaya pala parang pamilyar sa kanya ang muka. Oo. Umupo si Angel. Biglang parang nanghina ang tuhod niya. Hindi ka naman ganito noon. Mas magulo ko noon. Pilit itong ngumiti sa kanya. Tumawa si Angel ng mahina. Parang hindi makapaniwala. Naalala ko, may lalaking palagi nanghihiram ng ballpen sa akin. Kahit may sarili naman. Napangiti si Christian. Kasi gusto ko itang kausapin. Tahimik lang si Angel. Bumalik ang ilang eksena sa isip niya. Isang upuan sa likod. Isang lalaking biglang uupo sa tabi niya. Isang boses na maingay pero hindi masama. Ikaw pala yon? Palagi kitang hinatid sa gate. Palagi kitang tinatanong kung kumain ka na. Tapos kakalimutan mo lang pala ako. Nakangusong saad ni Christian. Napapikit si Angel. Naaalala ko na. May bahagyang lungkot ang boses niya.
Naalala ko yung araw na bigla na lang akong hindi pumasok. Humina ang boses niya. Tahimik si Christian. Bumigat ang mukha nito habang kuyumang kamay. Inintay kita. Tumingin si Angel sa kanya. 1 araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan. Hindi ko alam na may naghihintay pala. Wala akong alam. Bigla ka na lang nawala. Napayo ko si Angel. Kailangan kong umuwi sa probinsya. Bakit hindi mo siya nabi? Kasi nahihiya ako. Tumingin si Christian sa kanya. Kita ni Angel na may dumaan na sakit sa mga mata ni Christian. Kanino? Sa'yo. Sa lahat. Pairap na sabat naman ni Angel. Tahimik si Angel sandali bago nagpatuloy. Na-stroke ang tatay ko noon. Kailangan kong tumigil sa pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho. Hindi ko na kayang pumasok. Hindi ko na kayang magpanggap na okay. Lumapit si Christian at umupo sa harap niya. Kung alam ko lang, hindi mo kasalanan. Ako naman na nagsasyon na kausapin ka. Huminga ng malalim si Christian. Alam mo ba kung bakit hindi kita nakilala agad? Umiling si Angel. Kasi pinilit kong kalimutan ka. Nagulat ang dalaga. Mas madali kasing isipin na iniwan mo ako kaysa isipin na may dahilan ka. Tumulo ang luha ng dalaga. Christian. Pero nung gabing yun ay nagtagbo ang mata natin. Bumalik lahat. Napayo ko ang binata. At sa halip na yakakapin ng alaala, ginamit kong kapangyarihan ko. Tahimik ang opisinang iyon. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Lumapit si Angel at hinawakan ang kamay niya. Nasaktan ako, oo. Pero nakita ko rin ang pagsisisi mo. Tumingin si Christian sa kanya. Hindi lahat ng lalaki marunong magsisi. Tahimik si Christian. Pinisil niya ang kamay ni Angel. Hindi kita hinanap noon kasi wala akong lakas ng loob. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Ngumiti si Angel. May luha, may gaan. Minsan pala, ang nawawala, bumabalik. Kapag handa na silang pareho. Nagyakapan sila. Mahigpit yon. May mga taong nawawala hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala siyang choice. At may mga pagkakamaling nagagawa hindi dahil masama ang puso, kundi dahil takot ang nangingibabaw. Pero kapag may pagsisisi at pag-unawa, may mga sugat na pwedeng maghilom. Mula noon ay mas lalang tumibay ang kung ano man ang namamagitan kina Angel at Christian. Hindi na iyon basta lambing. Hindi na iyon basta kilig. May lalim na. May tiwala na. May mga sugat na tinanggap, hindi tinakpan. At may mga pangakong hindi na kailangang sabihin ng malakas dahil ramdam na sa kilos. Isang Sabado ng umaga, maagang dumating si Christian sa bahay nila Angel. Simpleng polo lang at maong. Parang ibang tao. Parang mas totoo. Nagulat si Angel nang marinig ang katok. Sino yan? Ako. Ang gwapo mong boss, andito na. Napangiti si Angel kahit hindi pa niya binubuksan ng pinto. Pagbukas niya, naroon si Christian. May hawak na maliit na bag at isang paper bag na may logo ng bakery. Bakit ka nandito? Masungit na tanong niya. Sabi ko susunduin kita. Isan ba kasi tayo pupunta? Sa bahay. Napakunot noo si Angel. Ha? Anong bahay? Sa amin. Nanlaki ang mata ni Angel. Sa mga magulang mo? Tumungo si Christian. Biglang kinabahan si Angel. Parang may malabig na tubig na bumuhos sa kanya. Christian, hindi mo sinabi yan. Kung sinabi ko, sasama ka ba? Napatingin si Angel sa kanya. Tahimik. Alam niya ang sagot. Hindi. Ngumiti si Christian sa kanya at bahagyang hinaplos ang buhok nito. Kaya ngayon ko na lang sinabi. Grabe ka. Takot ka? Siyempre. Ano ako? Mukha ba akong handa? Lumapit si Christian at hinawakan ang kamay niya. Hindi kita dadalhin kung hindi ka importante. Natahimik si Angel. Tumingin siya sa loob ng bahay at pilit na hinihintay si Angel. Sandali lang, magbibihis lang ako. Sa biyahe, tahimik si Angel. Nakatingin sa bintana. Hawak-hawak ang bag niya. Halata ang kaba. Hindi ka kakainin ng mga magulang ko. Hindi naman yun ang kinakatakutan ko eh. Ano? Na baka hindi nila ako magustuhan. Napahinto si Christian. Saglit niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Angel, humarap siya sa kanya. Kung may isang taong sapat sa mundo ko, ikaw yun. Napatingin si Angel sa kanya. May luha sa gilid ng mata niya.
Pagdating nila sa bahay ni na Christian, nanlaki ang mata ni Angel. Hindi iyon mansyon na parang sa pelikula. Malaki oo, maliwalas. Pagbukas ng pinto, "Anak, tumating ka na." Lumapit ang babae. May ngiti agad sa labi. Nang makita si Angel, mas lalo pang lumiwanag ang mukha nito. "Ikaw na siguro si Angel." Nagulat ang dalaga. Opo." Hinuwakan agad ng mama ni Christian ang kamay niya. "Ang ganda mo pala sa personal. Halika, pumasok ka. Gutom ka na siguro." Sumunod si Angel, parang batang nahihiya. Lumapit din ang papa ni Christian. Simple, tahimik pero magaan ang aura. "Ito na pala ang babaeng kinukwento ng anak ko." Namula si Angel. "Magandang hapon po." "Relax ka lang. Hindi kami nangangagat." Tumawa ang lahat. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam ni Angel. Sa hapagkainan, puno ng kwento. Tanong ng mama, kwento ng papa. Si Christian, tahimik lang minsan. Nakatingin lang kay Angel na parang natutuwa sa bawat reaksyon niya. "Angel, anong paborito mong ulam?" "Kahit ano po, hindi po ako mapili." "Naku, swak ka dito. Ayaw din namin ng maarte." Napatawa si Angel. Habang lumalalim ang gabi, ramdam niya ang pagod. Napansin niyo ng mama ni Christian. "Anak, dito na kayo matulog. Huwag na kayong bumiyahe." Nanlaki ang mata ni Angel. Napatingin siya kay Christian. Po, may kwarto naman ako." Sandali siyang natahimik. Hindi na siya nakatanggi. Sa kwarto ni Christian, simple rin. Malinis. May mga libro. May ilang lumang gamit. Isinara ni Christian ang pinto. Tahimik silang magkatapat. "Christian?" "Salamat." "Para saan?" "Dahil hindi mo ako kinahiya." Lumapit si Christian. Hinawakan ang mukha niya. "Hindi kita dadalhin dito kung hindi kita mahal." Dahan-dahan niyang hinalikan si Angel. Hindi nagmamadali, hindi marahas. Parang sinisigurado ang bawat segundo. Hinawakan ni Angel ang likod ni Christian. Mas mahigpit yun. "Christian, "Nandito lang ako." kung hindi man yan siguro ay maraming ilang." Naghiwalay ang labi nila, pero magkadikit pa rin ang noo. "Sa lahat ng bahay na napuntahan ko, ikaw ang pinili kong iuwi." Napaluha si Angel. Yumakap siya ng mahigpit. Sa gabing iyon, hindi lang halik ang ibinigay ni Christian, kundi katiyakan. Minsan kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa pag-ibig na susukat, kundi sa tapang na ipakilala ang minamahal sa mundong pinanggagalingan mo. Tahimik ang paligid ng gabing iyon. Nasa hardin sila ng bahay ni na Christian. Maliwanag ang buwan. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Hindi inaasahan ni Angel na ganong kalaki ang bahay ng mga Gray. Nalula siya sa laki noon kanina. Feeling niya ay malaki pa iyon sa malalaking mansyon. Hawak ni Christian ang kamay niya. Magkatabi silang nakaupo sa maliit na bangko. Tahimik si Angel, nakatingin sa langit. Si Christian naman parang may iniipong lakas ng loob. Ang tahimik dito. "Gusto ko kasi na tahimik kapag may sasabihin ako." Saan ni Christian kaya napakunot ang noong nilingon niya ito? Kumabog ang dibdib niya. "Bakit? Anong sasabihin mo?" Huminga ng malalim si Christian. Tumayo ito. Dahan-dahan at tumingin ito kay Angel na nakaupo pa rin. "Angel, alam mo bang simula nang bumalik ka sa buhay ko, maraming nagbago." Tumayo rin si Angel. Magkatapat na sila ngayon. "Natuto akong huminto. Natuto akong makinig. Natuto akong umamin kapag mali ako." Napapikit si Angel. May luha na agad sa gilid ng mata niya. "Hindi kita minahal ng tama noon dahil masyado pa tayong bata. Pero pinili kitang mahalin ng tama ngayon. Araw-araw." Dahang-dahang lumuhod si Christian sa harap niya. Inilabas niya ang maliit na kahon mula sa bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Angel. Napahawak siya sa bibig niya. "Angel, pipiliin mo ba akong makasama habang buhay? Pipiliin mo ba akong mahalin kahit hindi ako perpekto? Pipiliin mo ba akong maging asawa mo?" Hindi agad nakapagsalita si Angel. Tumulo ang luha niya. Nanginginig ang boses niya ng sumagot. "Christian, matagal ako natakot magmahal. Natakot akong umasa." Lumuhod siya sa harap ni Christian. Magkasing level na sila ngayon. "Pero ikaw ang nagturo sa akin na pwedeng magmahal ng sobra. Na pwedeng sumugal. Na pwedeng piliin din ang sarili ko." Humawak siya sa kamay ni Christian. "Oo, pipiliin kita. Araw-araw." Tumayo sila. Isinuot ni Christian ang singsing sa daliri ni Angel. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit.
I love you. I love you too, Christian. Lumipas ang mga buwan, simple ang kasal nila dahil yun ang gusto ni Angel. Hindi ingrande, hindi marangya, pero puno ng saya, luha at pagmamahal. Nandoon ang pamilya ni Angel. Nandoon ang mga magulang ni Christian. Nandoon ang mga staff na naging success sa kwento nila. Nakatayo si Angel sa dulo ng aisle. Simple ang suot niya, walang labis pero napakaganda. Habang naglalakad siya, hindi niya mapigilan ng pagngiti. Sa altar, nandoon si Christian. Hindi mapakali at halatang kinakabahan. Pero nang magtagpo ang mga mata nila, ngumiti ito. Ngiting puno ng pangako. Christian, tatanggapin mo ba si Angel bilang iyong asawa? Opo, buong puso. Angel, tatanggapin mo ba si Christian bilang iyong asawa? Huminga ng malalim si Angel. Tumingin siya kay Christian. Opo, buong buo. Nagpalitan sila ng panata. Walang mahabang salita, walang matataas na pangako. Pero ramdam nilang totoo at galing sa puso. Pangako kong pipiliin ka araw-araw. Makikinig ako. Respetuhin kita. Mamahalin kita sa paraang karapat-dapat ka. Napangiti si Angel sa huling sinabing yun ni Christian. Gusto niyang pumalahaw ngunit pilit niyang pinipigilan. Pangako kong hindi kita iiwan kapag mahirap. Hindi kita susukuan kapag napagod. Pipiliin kitang mahalin sa lahat ng araw ng buhay ko. Naghalikan sila at pumalakpak ang lahat. Nang gumabi, magkahawak ang kamay nila habang nakaupo sa veranda ng bagong bahay nila. Sinandal ni Angel ang ulo sa balikat ng asawa. Salamat. Para saan? Malambing na tanong nito. Sa paghihintay, sa pagsisisi, sa pagbabago. Hinawakan ni Christian ang pisngi niya. Salamat din sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nagtagpo ang labi nila. Lumalim yun hanggang sa maghiwalay yun. Minsan pala, ang unang pagmamahal, siya rin ang huli. Kapag pinili niyong ayusin, naghalikan ulit sila. At sa wakas, si Angel ay hindi na anino. Siya ay tahanan na ni Christian Grey at si Christian ay hindi na nagsubok magkamali kay Angel. Siya ay nananatili kung sino at ano siya sa asawa. Ang kwento na Angel at Christian ay nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali at talong hindi pinipilit sa maling paraan. Ang pagkakamali, kahit nagmula sa kapangyarihan at maling desisyon, ay maaari pang itama kung may tunay na pagsisisi, respeto at paninindigan. Ipinapakita rin ito na ang mga sugat ng nakaraan ay kayang maghilom kapag may katapatan, pasensya at lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa huli, ang pag-ibig na marunong humingi ng tawad, maghintay at magpahalaga ay nagiging pag-ibig na panghabang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.